Hindi ito si Elle. Impossible. Hindi maaaring siya ang babaeng ito na nakahandusay ngayon sa malamig na mesang bakal. Ang mukha ay brutal na binura ng kung anumang karahasang sumalubong dito, tila ninakaw ng isang demonyong walang pakundangan. Ang amoy ng formalin at disinfectant ay humahaplos sa bawat sulok ng silid, kumakapit sa damit ni Leo, sa kanyang balat, sa bawat hibla ng kanyang pagkatao, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang dibdib. Isang hapding hindi kayang hugasan ng kahit anong kemikal. Tik! 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 Ang bawat patak mula sa gripo sa isang sulok ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sa labas, umuungol ang kulog, tila nakikisabay sa sigaw na hindi niya mailabas. Pinilit niyang humakbang palapit, ang bawat galaw ay parang may tone-toneladang pabigat. Ang sahig na semento ay malamig sa ilalim ng kanyang mga sapatos na may bakas pa ng putik mula sa labas, isang paalala ng mundong dati normal, bago ito gumuho ilang oras lang ang nakalipas. Ang amoy ng lupa sa kanyang sapatos ay isang mapait na kontrast sa artipisyal at steril na paligid ng morgue. De Leon? Boses ng isang attendant, mahina, halos pabulong, na tila natatakot basagin ang katahimikang bumabalot sa silid. Hindi lumingon si Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa katawang natatakpan ng puting kumot hanggang leeg. Ang tanging palatandaan, ang tanging pirasong nag-ugnay sa bangkay na ito kay Elle, ay ang manipis na silver bracelet na may maliliit na anahaw charm sa kanang pulsuhan. Ang pulseras na iyon. Ang pulseras na personal niyang isinuot kay Elle noong huli silang magkita, isang pangako ng pagbabalik, isang tanikala ng pag-asa. Ngayon, ang tanikalang iyon ay parang kadenang humihila sa kanya pabulusok sa kawalan. Dahan-dahang iniangat ng attendant ang lailayan ng kumot, sapat lang para makita ang kamay. Doon, kumikinang ang pulsera sa malamlam na ilaw ng bumbilya. Napapikit si Leo. Ramdam niya ang lamig ng metal kahit hindi niya ito hinahawakan, kasing lamig ng yelong bumabalot ngayon sa kanyang puso. Kung siya to, bakit walang mukha? Ang tanong ay isang bulong lamang, halos hangin na dumaan sa kanyang mga labi, ngunit sa loob ng kanyang isip, ito'y isang sigaw na nakakabingi. Ang imahe ni Elle, ang kanyang mga matang nangungusap, ang kanyang ngiting kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw, ay pilit na lumalaban sa karumal-dumal na realidad sa kanyang harapan. Ang report ng pulis, nagsimulang magsalita ang attendant, pero pinutol ito ng isang malakas na dagundong ng kulog. Kasabay nito, kumislap ang kidlat, at sa isang iglap, nagdilim ang buong silid. Pagbalik ng ilaw, tila mas malinaw, mas brutal ang tanawin. Ang apron ng embalmer na nakasampay sa gilid ay tila kumikintab sa basa, madulas tingnan, nagpapaalala sa kanya ng prosesong pagdadaanan ng katawang iyon. Isang prosesong hindi niya kayang isipin para kay Elle. Ang katawan. Hindi niya ito matatawag na Elle. Ang Elle niya ay buhay, puno ng pangarap, puno ng pagmamahal. Ang Elle niya ay hindi isang malamig na piraso ng laman sa isang bakal na mesa. Sir, base sa initial findings ang mga gamit na nakuha sa kanya, hirap na dugtong ng attendant na iniabot ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng ilang personal na gamit, isang pitaka, isang susi ng kotse na Yupina, at isang VZ. L. Ramirez. Nakasulat doon. Pero ang mukha sa D ay hindi na ang mukha sa kanyang harapan. Muling kumidlat. Nagdilim. Liwanag. Ang bawat pagpalit ng ilaw ay tila isang suntok sa sikmura ni Leo. Ang bawat anino ay nagiging multo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay mabigat, bawat singhap ay parang may karayom. Hindi. Hindi pwede. Pwede ko bang masilip ulit? Tanong niya, ang boses ay basag. Tumango ang attendant, bakas ang awa sa mukha nito. Muling bahagyang iniangat ang kumot. Ang flashlight ng attendant ay gumuhit ng liwanag, huminto ito saglit sa bahaging dapat sana imukha. Isang blankong espasyo. Isang pagnanakaw. Isang kalapastanganan. Ang paghinto ng ilaw doon ay tila isang masamang pangitain, isang anunsyo na ang pagkakakilanlan ng kanyang minamahal ay tuluyan ng nawala o baka hindi talaga ito si Elle. Umaasa siya. Desperadong umaasa. Yumuko si Leo. Ang mga kamay niya ay nagsimulang manginig. Pinilit niyang maging matatag. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Pero paano?
Paano kung ang tanging ebidensya ay ang pulseras na iyon na maaaring napunta lang sa ibang tao? Isang napakaliit na tsansa, pero kakapitan niya iyon. Nagsimula siyang maglakad paikot sa silid, parang isang hayop na nakakulong. Bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat sulok ng silid ay tila sumisigaw ng kamatayan. Tumigil siya sa tapat ng isang maliit na bintana, tanaw ang rumaragas ang ulan sa labas. Ang mga patak ng ulan sa salamin ay parang mga luhang hindi niya kayang pakawalan. Leot, bulong niya sa sarili. Mag-isip ka. Mag-isip kang mabuti. Ang alaala ni Elle, masaya, tumatawa, noong huli silang magkasama sa may dalampasigan, naghabulan na parang mga bata, ang init ng araw sa kanilang balat, ang alat ng hangin. Ang pulseras na iyon, isinuot niya habang sinasabing, para kahit nasaan ka, parang magkasama pa rin tayo. Parang magkasama pa rin tayo. Ang mga salitang iyon ngayon ay parang mga tinik. Muli siyang humarap sa mesa. Sa pagkakataong ito, may kung anong nag-iba sa kanyang tindig. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang desperadong determinasyon. Hindi siya aalis doon hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan. Hindi niya hahayaang ang alaala ni Elle ay mabahira ng ganitong klaseng pagdududa. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang screen ay basag na sa isang gilid, alaala ng pagmamadali niya papunta sa ospital matapos matanggap ang tawag. Nang bigla, nag-vibrate ito ng malakas sa kanyang nanginginig na kamay. Isang sunod-sunod na notifikasyon mula sa isang news app. Sa gitna ng katahimikan ng morgue na pinipilit lamunin ng ugong ng kulog, ang tunog ng alerto mula sa telepono ni Leo ay tila bombang sumabog. Ting! 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 Isang headline ang kumislap sa screen, maliwanag at mapangahas, breaking news, himalang pagkakakilanlan isa DCD, biktima ng malagim di aksidente Davislex, posibleng magbago dance buong investigasyon. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang kanyang puso, na kanina ay parang hihinto na, ay biglang kumabog ng malakas, isang ritmo ng takot at isang maliit na kislap ng kung anong hindi niya mapangalanan. Pag-asa, o isa na namang patibong ng tadhana? Ang mga salitang ihimalang pagkakakilanlan at di posibleng magbago dance buong investigasyon ay umuulit-ulit sa isip ni Leo, parang sirang plaka. Habang tinatahak niya ang daan pabalik sa ospital kung saan unang dinala ang lahat ng biktima ng aksidente. Hindi na ang lamig ng morgue ang dumadampi sa kanyang balat, kundi ang pawis na nanlalagkit mula sa pagmamadali at sa nag-uumpugang kaba at pag-asa sa kanyang dibdib. Ang bawat busina ng sasakyan, ang bawat sigaw ng mga nagtitinda sa bangketa, ay parang ingay na nagnanais sirain ang munting liwanag na sumilip sa kanyang kamalayan. Baka hindi nga si Elle yun. Ang kaisipang iyon ay parang isang angkla na pilit niyang kinakapitan. Kung may himala, kung may pagbabago sa investigasyon, baka sakali. Nang makarating siya sa emergency room, mas magulo ito kaysa kanina. Mga pulis, reporter na may mga dalang kamera, mga usyosong nakikitsismis. Hinanap ng kanyang mga mata ang attendant na nakausap niya sa morgue, pero iba na ang mga mukha doon. Isang nurse ang abala sa pag-aasikaso sa isang pasyenteng may benda sa ulo. Miss, tawag ni Leo, medyo malakas, hindi na napigilan ang sarili. Miss, yung balita. Tungkol sa aksidente sa Slex. May iba pa bang biktima? Babae. Tumingin sa kanya ang nurse, bakas ang pagod sa mukha. Sir, kalma lang po. Marami pong pasyente. Ano po bang pangalan ng hinahanap ninyo? L. Ramirez. Halos mautal siya. Sandali lang po. Kinuha ng nurse ang isang logbook. Habang naghahanap ito, napansin ni Leo ang isang donation box na yari sa karton sa gilid ng mesa, may nakasulat na tulong para sa mga biktima. Walang pag-aalinlangan, dumukot siya ng barya sa kanyang bulsa, ₱1 at inihulog ito. Isang maliit na gawa, isang munting panalangin. Ramirez. Ramirez, bulong ng nurse habang binabasa ang listahan. Maya-maya ay umiling ito. Wala pong Elle Ramirez dito sa listahan ng mga na-admit, sir. Yung fatality po kanina. Hindi siya iyon, madiin niyang sabi, bago pa man matapos ng nurse ang sasabihin nito. Ang sabi sa news, may himala raw. May pagkakakilanlan. Nagkatinginan ang nurse at isang security guard na malapit sa kanila.
Ah, baka po yung pasyente sa ihi ang tinutukoy ninyo, sir, sabi ng guard. Kakarating lang din po ng mga kamag-anak niya kanina. May 4 siyang anak, kambal daw po. 4 na anak. Kambal. Kumunot ang noo ni Leo. Si El wala silang anak. Pero ang salitang ihimala at di pagkakakilanlan ay patuloy na tumatambol sa kanyang isip. Kailangan niyang malaman. Saan ang aces? Itinuro ng guard ang daan. Bawat hakbang ni Leo patungo roon ay kabog sa dibdib. Pagdating niya sa waiting area ng AC, agad niyang nakita ang eksenang marahil ay tinutukoy ng guard. Isang grupo ng mga tao, mukhang mga kamag-anak, ang nakaantabay. At sa gitna nila, 4 na maliliit na bata, magkakamukha, tahimik na nakaupo sa isang mahabang bench. Si Mama, sabi ni Lola, natutulog lang daw ng mahimbing. Pero bakit may hose sa ilong niya? At yung machine sa tabi niya, yung beep beep beep, parang kanta pero nakakatakot. Sabi ni Kuya Luke, yun daw yung humihinga para kay Mama. Pero si Mama, malakas huminga. Kapag naglalaro kami ng habulan, siya pa nga yung naunang mapagod tapos tatawa ng malakas. Ngayon, ang tawa ni Mama, hindi ko marinig. Ang naririnig ko lang, yung beep 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 ng machine, tapos yung hikbi ni Lola. Si Ate Leona, katabi ko, hawak niya yung teddy bear niyang si Idsi. Ako naman, si Kie, si Kuya Luke si Kio, tapos si Bunso Liam, si Iki rin. Leoe, paborito naming 4 ang mga beer na to, regalo ni Mama noong birthday namin. Nakahilera sila ngayon sa kandungan namin, pero parang malungkot din sila. Hindi sila ngumingiti. May isang tita na nurse, mabait siya, binigyan kami ng lugaw kanina. Mainit sa tiyan. Pero mas gusto ko yung lugaw ni Mama. May maraming manok at bawang. Si Lola, hindi kumain. Umiiyak lang siya habang yakap-yakap si Bunso Liam. Nakita ko si Kuya Luke, nakatingin sa sahig. May isang papel doon, puti, parang sobre. Kanina pa yun dyan, hindi pa binubuksan ni Tito Ramil, yung kapatid ni Mama. Sabi niya, importante raw yun. Galing daw sa doktor. Pero bakit hindi pa nila tinitingnan? Siguro sulat para kay Mama. Sana gumising na si Mama para mabasa niya. Biglang may dumating na lalaki. Mukhang pagod. Malungkot yung mga mata niya. Nakatingin siya sa amin. Tapos, tumingin siya sa pinto ng kwarto ni Mama. Bakit kaya? Kilala niya ba si Mama? 4 na pares ng mga matang bilog at inosente ang sumalubong kay Leo. Magkakamukha. Quadruplets. Ang puso niya ay biglang kumirot sa awa. Ang kanilang ina ay nasa loob, nakikipaglaban sa buhay, at sila, sa murang edad, ay saksi sa isang trahedyang hindi pa nila lubos na maunawaan. Ang ritmikong tunog ng life support machine na maririnig mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng ehi ay tila isang malagim na lulabi, kasalungat ng dapat sana ihagigikan ng mga batang ito. Napansin niya ang mga teddy bear na hawak ng mga bata. Ese. Oh. Ese. Ang mga letra ay tila sumampal sa kanya. Leo, para sa kanya. La, ang pangalan ng babaeng pinakamamahal niya. Isang kakatuwang koinsidensya. O isa na namang tuso ng tadhana? Pilit niyang iwinaksi ang mga iniisip. Kailangan niyang mag-focus. Lumapit siya sa isang babaeng mas matanda, marahil ang lola ng mga bata, na umiiyak habang yakap ang isa sa mga ito. Excuse me po, mahinang sabi ni Leo. Ako po si Leo. Narinig ko po sa balita. Yung tungkol sa pagkakakilanlan? May kinalaman po ba ito sa biktima sa morgue kanina? Nag-angat ng tingin ang babae, namumugto ang mga mata. Iho, ang anak ko si Myra siya yung naaksidente. Akala nila noong una patay na siya. Pero nagkamali sila. May isa pang babae sa aksidente at yung description. Yung damit. Yung pulseras huminto ito na pahikbi. Pulseras. Ang silver bracelet na may anahaw charms. May ginawang ECG test, dugtong ng isang lalaki na lumapit, marahil ang Tito Ramil na narinig niyang binanggit ng isa sa mga bata kanina. Hawak nito ang isang selyadong puting envelope. Para makasiguro kung sino talaga ang sino. Kasi yung isa pang biktima wasak ang mukha. Walang makakilala.
Ang tanging palatandaan lang daw ay yung pulseras na suot niya. Katulad ng pulseras ni Myra. Ang hangin ay tila naubos sa baga ni Leo. Dalawang babae. Isang aksidente. Isang pulseras. Isang katawang walang mukha. Isang katawang nasa bingit ng kamatayan. At isang result na magdidikta kung sino ang sino. Ang sobrang hawak ng lalaki ay parang isang bomba na anumang oras ay sasabog. Nakita niya itong bahagyang nanginginig habang hawak ang envelope. Ang mga bata, na kanina'y tahimik lang, ay napatingin na rin sa sobre, ang kanilang mga mata ay puno ng tanong na hindi nila masabi. Ang mga teddy bear sa kanilang kandungan ay unti-unting nawawala sa focus ng paningin ni Leo, tila lumalabo, habang ang sobrang iyon ang nagiging sentro ng kanyang buong universo. Kay kanina pa po ba yan? Tanong ni Leo, halos pabulong. Tumango ang lalaki. Hindi pa namin binubuksan. Natatakot kami. Naiintindihan ni Leo ang takot na iyon. Isang takot na sumasalamin sa sarili niyang pangamba. Kung ang resulta ay magpapatunay na ang babae sa ay si Myra, kung gayon ang babae sa morgue. Hindi niya kayang tapusin ang kaisipan. Pwede ko po bang makita? Halos hindi na makilala ni Leo ang sariling boses. Nag-alinlangan ang lalaki, ngunit sa huli iniabot din ang sobre kay Leo. Ang papel ay malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Ito na. Ang sagot sa kanyang mga tanong, sa kanyang mga dasal, sa kanyang mga bangungot, ay nasa loob ng sobrang ito. Ang buong paligid ay tila tumahimik. Ang ingay ng ospital, ang beep-beep-beep ng makina, ang mga hikbi, lahat ay naglaho. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Tumingin siya sa mga bata, sa kanilang mga mukhang puno ng pag-asa at takot. Tumingin siya sa saradong pinto ng AC, kung saan ang isang buhay ay nakasalalay. At tumingin siya sa sobrang hawak niya. Huminga ng malalim si Leo. Ang amoy ng disinfectant at gamot ay muling sumingaw sa kanyang pang-amoy, ngunit ngayon, may kasama itong isang bagong elemento, ang amoy ng papel, ng tinta, ng katotohanang malapit ng mabunyag. Dahan-dahan, gamit ang nanginginig na mga daliri, sinimulan niyang punitin ang selyo ng sobre. Ang tunog ng napupunit na papel ay parang kulog sa katahimikan. Ay, naputol ang eksena. Ang katahimikan bago mabuksan ng tuluyan ang sobre ay mas matindi pa sa ugong ng paparating na bagyo. Bawat segundo ay tila isang oras. Si Leo, ang pamilya ni Myra, maging ang mga inosenteng bata, lahat ay nakatutok sa kapirasong papel na iyon na para bang hawak nito ang kanilang hininga. Ay, Ang huling piraso ng selyo ay napunit. Dahan-dahang inilabas ni Leo ang nakatuping papel mula sa sobre. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig, napalitan ito ng isang kakaibang paninigas, na parang inihahanda ang sarili sa anumang mababasa. Ang mga letra ay malinaw, nakaprint ng maayos, walang emosyon. Ngunit para kay Leo, ang bawat salita ay may bigat, may tinig. Send the analysis report. Subject C. Unidentified female cadaver, SLEX incident, ILA-20230714. Subject B. Jinbay Santos, Living patient, SLEX incident, ILA-20230714. Sample source, Pulseras, silver bracelet P. Anahaw charms, recovered from subject P. Comparative analysis, blood sample, Jinbay Santos. Result, negative match. Negative match. Ang dalawang salitang iyon ay tila humiwa sa hangin. Paulit-ulit na binasa ni Leo. Negative match. Hindi tugma. Ang pulseras na nakuha sa bangkay na walang mukha ay hindi pag-aari ni Myra Santos. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala mula sa pamilya ni Myra. Ang lola ay napahagulhol, ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng pasasalamat. Si Tito Ramil ay napasuntok sa hangin, isang tahimik na selebrasyon. Ang mga bata, bagamat hindi lubos na naunawaan ang lahat, ay tila naramdaman ang pagbabago sa paligid, ang isa ay mahinang pumalakpak. Ngunit para kay Leo, ang ginhawa ay panandalian lamang. Kung hindi kay Myra ang pulseras na iyon kung gayon. Ang imahe ng bangkay sa morgue, ang katawang walang mukha, ay muling bumalik sa kanyang isipan, mas malinaw, mas masakit. Ang pulseras na iyon. Ang pulseras ni L. Sir, ayos lang po kayo, tanong ng nurse na kanina pa pala nakamasid sa kanila.
Hindi nakasagot si Leo. Tila naubusan siya ng boses. Inabot niya pabalik ang resulta kay Tito Ramil na tinanggap ito ng may ngiti. Salamat sa Diyos, bulong nito. Pero sa isip ni Leo, iba ang tumatakbo. Salamat sa Diyos para kay Myra. Pero paano si Elle? Ang katotohanang unti-unting lumulunok sa kanya ay mapait, masakit. Kung ang pulseras ay hindi kay Myra, at ang pulseras na iyon ay sigurado siyang kay Elle. Kailangan kong bumalik sa police station, sabi ni Leo, ang boses ay garalgal. Hinawakan niya ang kanyang sentido. Ang pag-asang sumilip kanina ay tila isang bula na biglang naglaho, pinalitan ng isang mas malalim na pagkaduro. Ang pag-alis niya sa ospital ay kabaligtaran ng kanyang pagdating. Kung kanina ay may kaba at pag-asa, ngayon ay isang mabigat na pasanin ng katotohanan ang kanyang dala. Ang bawat hakbang ay parang may nakadagang semento. Pagdating sa police station, sinalubong siya ng pamilyar na amoy ng papel, pawis, at murang kape. Hinanap niya si Inspector Delgado, ang pulis na unang nag-interview sa kanya. Inspektor, bungad ni Leo, walang paligoy-ligoy. Yung babae sa morgue. Sigurado na po. Hindi po siya si Myra Santos. Ang pulsera sa kanya po talaga yun. Tumingin si Inspector Delgado kay Leo, bakas ang pagod at simpatsya sa mukha nito. De Leon, alam ko pong mahirap itong tanggapin. Pero yung what result? Hindi, Inspector. Ang result ay nagpatunay na hindi kay Myra Santos ang pulseras na nakuha sa bangkay. Ibig sabihin, yung bangkay posibleng si Elling A. Ang mga salita ay mahirap bigkasin, ngunit kailangan. Kumunot ang noo ni Inspector Delgado. Teka, ano nang ibig mong sabihin? Ang sabi ng mga taga-Soko, yung pulseras ang primary identifier dahil sa pinsala sa mukha. Opo. At sigurado po ako, Inspector, yung pulseras na iyon kay El Ramirez yun. Ako ang nagbigay sa kanya. Nagkatinginan si Inspector Delgado at isa pang pulis. May tensyon sa hangin. De Leon, mahinahong sabi ng inspektor. Kung totoo ang sinasabi mo, malaki ang implikasyon nito. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya. Hindi sapat ang salita mo lang kahit gaano ka pa kasigurado. Alam ko po. Kaya po ako nandito. May iba pa bang paraan para makilala siya? Dental records. Fingerprints. Sinusubukan na namin lahat yan. Pero matatagalan. Lalo na kung wala tayong lead kung saan hahanapin ang records niya. Ang aksidente malubha. Maraming nasirang ebidensya. Napaupo si Leo sa isang silya, napahilamos sa mukha. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang mundo. Ang pag-asang dala ng maling akala ay mas masakit pa kaysa sa kawalan ng pag-asa. May dashcam footage ba mula sa ibang sasakyan? O DTV sa area? Tanong ni Leo, desperadong naghahanap ng kahit anong sinulid na makakapitan. Meron kaming nakuha mula sa isang truck na malapit sa pinangyarihan, sabi ni Inspector Delgado, kinuha ang isang tablet mula sa kanyang mesa. Pero medyo malabo. At mabilis ang pangyayari. Pinakita ng inspektor ang video. Ay, Ricky, ang tunog ng rewind effect ay parang kuko na kumakaskas sa blackboard. Ang video ay grainy, kuha mula sa mataas na anggulo. Isang iglap lang, isang mabilis na pagbangga. Isang itim na kotse, na wala ng kontrol, sumalpok sa isang barrier, at pagkatapos ay sa isa pang sasakyan. Napakabilis. Halos walang makita. Ay, Ricky, ulit. Ano ng kotse yung itim? Tanong ni Leo, ang mga mata ay naniningkit, pilit na inaaninag ang bawat piksel. Hindi pa namin ma-identify ng klaro ang plate number, de Leon. Medyo nabura sa impact, at may talsik ng kung ano, parang kape o putik, na tumama sa lente mismo ng dashcam bago ang impact. Medyo lumabo yung isang critical na frame. Ay, Ricky, ulit pa. Sa bawat pag-ulit, parang may karayom na tumutusok sa dibdib ni Leo. Ang itim na kotse. Ang itim na kotse ni Elle. Pero marami namang itim na kotse. Ash's internal thought, off-screen jealousy. That night, the investors' party. Elle was supposed to be with Effie. Not running off to God knows where. If she had just listened, this wouldn't have happened. Or would it? This mess, it's all her fault for being so stubborn.
May close-up ba sa plate number bago-bago yung kape? Tanong ni Leo, ang boses ay nanginginig na. Nag-zoom in si Inspector Delgado sa isang particular na frame. Malabo pa rin, pero may mga letra at numero na bahagyang nababasa. Eh, eh, eh. Tapos isang numero parang 7. O baka isa. Ang sumunod na 2 numero ay mas malabo pa, pero ang huling numero kitang-kita. Isang malinaw na 7. Ang plate number ng kotse ni L ay B177. Ngunit ang nakikita niya ngayon. Eh, blanco-blanco. 7, at may isang smudge, parang natuyong kape, na eksaktong tumatakip sa dapat sana ipang-4 at panlimang karakter. Isang tili, isang mansa ng kapabayaan o ng sinadya. Napahawak si Leo sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay naging mababaw. Ang pattern. Ang numero 7 na paulit-ulit na lumalabas. L's car, Dewey 177. The smear dashcam plate, Luise. 7. Inspector, bulong ni Leo, ang mga mata ay hindi maalis sa screen. Pwede bang i-enhance yan? O linisin? Baka may makita pa tayo. Ginagawa na namin ang lahat ng paraan, din ni De Leon. Pero ang teknolohiya natin ay may limitasyon din. Muling pinindot ni Inspector Delgado ang play. Ang mabilis na eksena ng pagbangga. Ang itim na kotse. Ang pagsabog. Ay, paulit-ulit. Hanggang sa isang partikular na pag-rewind, sa isang split-second frame, bago pa man tuluyang matakpan ng T-kape, ang plate number, sa isang anggulo kung saan bahagyang nasinagan ng ilaw ng poste ang metal, may kumislap. T7. Pero sa isang iglap na iyon, bago ang smudge, bago ang tuluyang pagkasira, may naaninag si Leo. 2 numero. Na parang pamilyar. Napapikit siya, pilit na inaalala. Ang plate number ni Ash. Ang kaibigan niya, ang business partner niya. Madalas silang magbiruan tungkol sa mga plate number nila dahil sa pagkakahawig. Ang plate number ng kotse ni Ash, ABT777. At sa dashcam, sa ilalim ng tamang anggulo, sa tamang liwanag, bago pa man ito takpan ng mansa. 7. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Hindi maaari. Inspector, sabi niya, ang boses ay halos hindi marinig. Pakipause. Diyan. Sa frame na iyan. Pinaus ng inspector. Naka-freeze ang imahe. Ang plate number. Kahit medyo malabo, kahit may konting harang, hindi maipagkakaila ang pagkakahawig. Ang pagkakatulad. Iluis 777, bulong ni Leo, ang mga salita ay tila laso na dumaloy sa kanyang sistema. Sasakyan iyan ni Ash. Kasabay ng kanyang mga salita, ang mahinang tunog ng sirena mula sa labas ng police station ay unti-unting lumalakas, parang isang premonisyon, isang babala. Ang tunog ay unti-unting pumapasok sa silid, humahalo sa tibok ng kanyang puso, na ngayon ay kumakaripas na parang kabayong walang preno. Ang babae sa dashcam ay maaaring si Elle. At ang sasakyang involved ay maaaring kay Ash. Ang dalawang katotohanang iyon ay nagsalpukan sa isip ni Leo, lumilikha ng isang bagyong mas malakas pa sa kulog at kidlat na narinig niya kanina sa morgue. Ang sirena sa labas ay tila isang hudyat. Para kay Leo, hudyat ito ng isang masalimuot na katotohanang kailangan niyang harapin. Si Ash. Ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang business partner, ang taong itinuring niyang kapatid. Paanong ang sasakyan nito ang masasangkot sa aksidenteng kumitil, o posibleng kumitil, sa buhay ni Elle? De Leon, sigurado ka ba? Tanong ni Inspector Delgado. Ang boses ay seryoso, ang mga mata ay matamang nakatitig kay Leo. Ang inisyal na simpatsya ay napalitan ng isang masusing pag-aaral. Tumango si Leo, kahit ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi. Opo, Inspector. Iluis 777. Kay Ashton Chua po iyang plate number. Sigurado ako. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng electric fan sa sulok at ang malayong tunog ng mga sasakyan sa kalsada.
Kung ganoon, basag ni Inspector Delgado sa katahimikan, kailangan nating makausap si Enif Chua. At kailangan nating ma-verify kung siya nga ang nagmamaneho ng sasakyan noong gabing iyon. Agad na kumilos ang mga pulis. Mga tawag sa telepono, mga utos na ibinibigay. Naramdaman ni Leo ang biglang pagbilis ng mga pangyayari na para siyang inanod sa isang malakas na agos. Saan-saan ko siya pwedeng makita? Tanong ni Leo. Ang kanyang isip ay naglalaro ng iba't ibang senaryo, bawat isa ay mas masahol pa sa nauna. Kailangan niyang makausap si Ash. Kailangan niyang malaman ang totoo mula mismo sa bibig nito. May importanteng meeting si Enif Chua ngayon sa kumpanya ninyo, hindi ba? Launching ng bagong proyekto, tanong ng inspektor, tinitingnan ang isang maliit na notebook. Pupuntahan namin siya doon. Tumango si Leo. Ang launching. Isang malaking event na pinaghandaan nila ni Ash ng ilang buwan. Isang event na dapat sana'y puno ng saya at tagumpay. Ngayon, nabahira na ito ng dugo at pagdududa. Sasamahan ko kayo, determinadong sabi ni Leo. Nag-atubili si Inspector Delgado. De Leon, baka mas makakabuti kung. Hindi, Inspector. Karapatan kong malaman. Karapatan ni L. May diin sa huling mga salita. Walang nagawa ang inspektor kundi pumayag. Ang biyahe patungo sa opisina nila ni Ash ay parang isang panaginip. Ang mga pamilyar na kalsada, ang mga gusaling madalas nilang daanan, lahat ay tila nag-iba ng anyo, naging estranghero. Ang bawat sulok ay may aninong nagbabanta. Pagdating nila sa building ng kanilang kumpanya, ang lobby ay puno ng mga tao. Mga investors, mga empleyado, mga miyembro ng media. May malaking banner na nakasabit, Innovate Corp, Building the Future, Today. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Ang kinabukasang kanilang itinatayo ay gumuho na bago pa man magsimula. Ang conference room kung saan gaganapin ang presentasyon ay nasa pinakamataas na palapag. Habang paakyat sila sa elevator, kasama ang ilang pulis na naka-plainclothes, ramdam ni Leo ang pagbigat ng hangin. Ang bawat palapag na kanilang nadadaanan ay parang isang hakbang palapit sa isang bangin. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa kanilang palapag, isang gwardiya ang agad na humarang sa kanila. Sir, ma'am, excuse me po, sabi ng gwardiya, medyo kinakabahan nang makita ang mga kasama ni Leo. Hindi po kayo pwedeng, ang mga salita ng gwardiya ay tila nag-trigger ng isang switch sa isip ni Leo, isang paglabag sa normalidad na nagtulak sa kanya. Di ako urong, sabi ni Leo sa kanyang sarili, ang determinasyon ay nagniningas sa kanyang mga mata. Nilagpasan niya ang gwardiya na hindi na nakakibo pa. Sumunod ang mga pulis. Ang conference room ay puno na. Sa unahan, sa isang malaking screen, naka-project ang logo ng kanilang bagong proyekto. Si Ash ay nasa gitna ng stage, nagsasalita sa mikropono, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at sigla. Nakasuot ito ng mamahaling suit, ang buhok ay maayos na nakagel. Ang Ash na kilala ni Leo. Ang Ash na kaibigan niya. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Leo ang isang kislap ng kung ano sa mga mata ni Ash. Pagkagulat, takot, o baka guni-guni lang niya? Ash's internal paranoia, 2 sentences. They know. How could they know? It was an accident, a terrible, terrible accident. No one was supposed to find out this way. Ash, sigaw ni Leo, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong silid. Agad na natahimik ang lahat. Ang mga mata ay napunta sa kanya. Ang projector, na kanina ay nagpapakita ng mga makukulay na graphics, ay biglang nag-freeze sa isang slide na may malaking salitang e-synergy. Ang pag-freeze na iyon ay parang isang key stop sign sa buhay ni Ash, isang hudyat na ang lahat ay hihinto na. Nabitawan ni Ash ang mikropono. Ang malakas na feedback sound ay sumira sa katahimikan. Leo! Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ash, pilit na umingiti, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kailangan nating mag-usap, Ash, sabi ni Leo, ang boses ay malamig at matigas. Lumapit siya sa stage. Ang mga pulis ay sumunod sa kanya, nanatili sa gilid, nagmamasid. Ang hangin sa loob ng conference room ay biglang lumamig, kahit na ang aircon ay tila humihinga ng usok mula sa nag-overhead na projector. Ang electric fan ng projector ay umuugong, nanginginig, tila nakikidalamhati.
Ang dating masiglang bulungan ng mga tao ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan, na binasag lamang ng mabilis at hindi pantay na tibok ng puso ni Leo, na parang isang drumbeat na nagbabadya ng isang paparating na komprontasyon. Tungkol saan, Leo? Hindi mo ba nakikita, busy ako, sabi ni Ash, pilit na pinapakita ang pagkainis, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang inaayos ang kanyang kurbata ay hindi nakaligtas sa paningin ni Leo. Tungkol kay Elle, diretsahang sabi ni Leo. Ang pangalan ni Elle ay tila isang bomba na sumabog sa pagitan nila. Nakita ni Leo ang pagbabago sa mukha ni Ash. Ang pagkukunwaring kumpiyansa ay biglang naglaho, napalitan ng isang hindi maipintang emosyon. Anong meron kay Elle? Ang kotse mo, Ash. Ang kotse mo ang nakita sa dashcam footage ng aksidente. Ang mga salita ni Leo ay parang mga punyal na tumama sa bawat investor at empleyado sa silid. Mga bulungan. Mga tingin na puno ng tanong at pagdududa. Si Ash ay namutla. Napaurong ito ng isang hakbang. Hindi totoo yan. Nagkakamali ka, Leo. Nagkakamali ba ako, Ash? Lumapit pa si Leo, ang kanyang mga mata ay parang apoy na nakatitig kay Ash. Nasaan ka noong gabing iyon? Sino ang kasama mo? Bakit ang sasakyan mo ang nasa lugar ng aksidente kung saan posibleng namatay si Elle? Ang bawat tanong ay parang isang sampal. Si Ash ay hindi makasagot. Napatingin ito sa paligid, sa mga mukha ng mga taong kanina lang ay hinahangaan siya, ngayon ay puno ng paghuhusga. Nakita ni Leo ang isang security guard sa gilid ng silid, isang matandang lalaki na madalas nilang makakwentuhan ni Ash tuwing umaga. Si Kuya Manny. Nakita ni Leo si Kuya Manny na tahimik na nag-aantanda ng krus, ang mga mata ay nakatuon kay Ash, na ngayon ay nagsisimula ng pagpawisan ng malapot. Ang simpleng gesture na iyon mula kay Kuya Manny ay tila isang huling basbas, o isang paalala ng konsensya. Nagsimulang bumagsak ang mga luha sa mata ni Leo. Hindi dahil sa awa kay Ash, kundi dahil sa bigat ng katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Ang sakit ng pagtataksil, ang sakit ng pagkawala. Ash, sabihin mo sa akin ang totoo, pakiusap ni Leo, ang boses ay basag na. Anong nangyari? Si Ash ay napayuko. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang imahe ng matagumpay na negosyante ay gumuho, pinalitan ng isang taong puno ng takot at pagsisisi. Bigla, isang text message ang lumitaw sa malaking screen sa likuran ni Ash, na kanina pa naka-freeze. Isang technical glitch, marahil, o isang tadhana. Ngunit ang mensahe ay malinaw, mula sa isang hindi kilalang numero, na tila na-intercept ng system. Elle gumalaw. Kasabay ng paglitaw ng text message, isang malakas at tuloy-tuloy na tunog ang umalinggaw mula sa cellphone ni Leo, na nakakonekta pala sa Bluetooth speaker ng conference room para sa isang demo kanina. Beep 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 beep. Ang tunog ng flatline mula sa ospital. Pero pagkatapos ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, kasunod ng mahabang beep. 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 Isang mahina, ngunit malinaw na mikong tunog. Ang tibok ng puso. Bumalik. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang luha ng kalungkutan ay napalitan ng luha ng hindi niya maipaliwanag na emosyon. Pag-asa. Himala. Si Elle buhay. Ang mga sumunod na sandali ay isang malaking blur para kay Leo. Ang tunog ng bumalik na tibok ng puso ni Elle mula sa kanyang telepono ay parang isang milagro, isang sigaw ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Iniwan niya ang conference room na puno ng bulungan at pagtataka, si Ash na nakatayo roon na parang estatwa, ang mga pulis na nagsisimula ng kumilos. Ang tanging nasa isip ni Leo ay si Elle. Kailangan niyang makarating sa ospital. Ang biyahe pabalik ay mas mabilis, mas desperado. Bawat segundo ay mahalaga. Nang makarating siya, dumiretso siya sa Nadatnan niya ang mga doktor at nurse na abala sa paligid ng kama ni Elle. Ang pamilya ni Myra ay naroon pa rin sa waiting area, ngayon may halong pag-aalala at pagtataka sa kanilang mga mukha. Anong nangyari? Tanong ni Leo sa isang nurse na papalabas ng kwarto ni Elle. Nag-code blue siya kanina, sir, sagot ng nurse, bakas ang pagod ngunit may ngiti. Pero na-revive namin siya. Stable na ulit ang vitals niya for now. Isang milagro. Isang milagro. Ang salitang iyon ulit. Pumasok si Leo sa kwarto.
Nakita niya si Elle, nakahiga pa rin, maraming tubo na nakakabit sa katawan, ngunit may kulay na ang kanyang mukha, hindi na kasing putla ng dati. Ang monitor sa tabi niya ay nagpapakita ng isang regular na tibok ng puso. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Elle. Malamig pa rin ito, ngunit may buhay. May pag-asa. Ang unang bumungad sa aking kamalayan ay ang matapang na amoy ng bleach, nakakasulasok, parang gustong sunugin ang loob ng ilong ko. Pagkatapos, isang kuryente, hindi masakit pero nakakagulat, na dumaloy mula sa kung saan, sa may braso ko yata, kung saan may nakatusok na malamig. Ang AC tube, siguro. Dahan-dahan, may mga hugis na nabubuo sa aking paningin, malabo, parang tinitingnan ko ang mundo sa ilalim ng tubig. May mga puting anino na gumagalaw. Mga boses, parang ugong lang, malayo, hindi ko maintindihan. Sinubukan kong igalaw ang aking ulo, pero parang ang bigat. Ang bawat parte ng katawan ko ay nananakit, isang mapurol na kirot na kumakala. Nasaan ako? Anong nangyari? Ang huli kong natatandaan ang kalsada, madilim, umuulan tapos isang nakakasilaw na ilaw. Si Leo. Ang pangalan niya ay biglang sumulpot sa isip ko, kasabay ng isang matinding kirot sa dibdib, hindi pisikal, kundi emosyonal. Si Leo. Ang away namin. Ang mga masasakit na salitang binitiwan ko. Ang pag-alis ko ng walang paalam. Pinilit kong imulat ang aking mga mata. Ang liwanag sa silid ay masyadong matindi, parang mga karayom na tumutusok. Unti-unti nagkaroon ng focus ang paningin ko. Puti. Puti lahat. Pader na puti, kumot na puti, mga taong nakaunipormeng puti. Ospital. Nasa ospital ako. May isang babaeng nakatayo sa gilid ng kama ko, hindi pamilyar ang mukha. Nakasuot siya ng simpleng blusa at palda, may dalang folder. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, halos walang emosyon. Edith Ramirez, tanong niya, ang boses ay tuyo at formal. Gising na po pala kayo. Ako po si Kimres Dizon, mula sa Department of Social Welfare and Development. Lesbeth. Anong ginagawa nila dito? Kumunot ang noo ko. Sinubukan kong magsalita, pero ang lalamunan ko ay parang piniga. Isang mahinang pina saan lang ang lumabas. Nasa ospital po kayo, Jeff Ramirez. Naaksidente po kayo, paliwanag ni MF Dizon, hindi pa rin nagbabago ang tono. At habang wala pa po kayong malay, may mga desisyon na pong kailangang gawin ang Estado para sa kapakanan ng mga bata. Mga bata? Anong mga bata? Wala akong anak. Hindi ko maintindihan, hirap kong sabi. Naglabas si Kimres Dizon ng isang papel mula sa kanyang folder. Isang opisyal na dokumento, may selyo. Iniabot niya ito sa akin. Ang lamig ng papel sa aking mga daliri ay isa pang dagdag na kabalisahan. Isang temporary restraining order, Keith. Ayon po sa batas, Jeff Ramirez, nagsimulang magpaliwanag si Kimres Dizon, ang bawat salita ay parang martilyo. Dahil sa inyong kondisyon at sa kawalan ng malinaw na guardian para sa mga menor de edad na sangkot sa insidente, ang 4 na bata, sina Lyra, Leona, Luque, at Liam Santos, ay pansamantala pong nasa kustodya ng Estado. Mula ngayon, ang mga bata ay pag-aari ng Estado. Ang mga salitang iyon ay tumago sa aking pagkatao, mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. 4 na bata. Santos. Sino sila? At bakit ako ang sinasabihan nito? Pero hindi ko sila kilala, sabi ko, ang pagkalito ay humahalo na sa takot. Nagkakamali po yata kayo. Edith Ramirez, ang initial report po ay kayo ang ina ng mga bata. Ang pulseras na suot ninyo, di. Ang pulseras. Ang silver bracelet na bigay ni Leo. Naalala ko ito. Pero paanong? May isa pa pong babae sa aksidente, si Myra Santos. Siya po pala ang tunay na ina. Nagkaroon lang po ng initial misidentification dahil sa pulseras na pareho ninyong suot. Isang malaking pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali na ngayon ay nagdudulot ng ganitong kaguluhan. Kung ganoon, bakit ako ang may keys para sa mga bata? Tanong ko, ang boses ko ay nagsisimula ng manginig. Dahil po sa initial findings na kayo ang ina, at sa ngayon, unstable pa rin ang inyong kondisyon para alagaan sila, kung sakali man. At si E.V. Ashton Chua, ang driver ng sasakyang bumangga sa inyo at sa sasakyan ng pamilya Santos,
ay kasalukuyan pong iniimbestigahan. Complex po ang sitwasyon, Yul Ramirez. Si Ash. Ang pangalan niya ay muling naghatid ng kirot. Siya ang dahilan kung bakit ako narito. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Nasaan si Leo? Tanong ko, ang pag-aalala kay Leo ay biglang nanaig. Alam ba niya? Si Ines de Leon po ay kasama ng mga pulis kanina. Siya rin po ang nag-report ng tamang pagkakakilanlan ninyo. Si Leo. Kahit sa gitna ng aming hindi pagkakaunawaan, hindi niya ako pinabayaan. Pero ang isipin na ang mga inosenteng bata ay madadamay sa gulong ito, hindi ko matanggap. Kahit hindi ko sila kaano-ano, ang ideya na sila'y magiging kipag-aari ng Estado, dahil sa isang pagkakamali at sa kapabayaan ni Ash, ay parang isang malaking sampal. Kailangan kong makausap ang pamilya Santos, sabi ko, pilit na bumabangon, ngunit pinigilan ako ng kirot sa aking katawan. Magpahinga muna po kayo, J. Ramirez. May tamang proseso po para sa lahat. Tamang proseso. Anong tamang proseso ang mag-aalis sa mga bata mula sa kanilang pamilya, kahit pansamantala? Maya-maya, pumasok si Leo sa kwarto, bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nang makita niya akong gising, bahagyang gumaan ang kanyang ekspresyon, ngunit agad ding napalitan ng lungkot nang makita niya si Iris Dizon at ang papel na hawak ko. Sabi niya, lumapit sa akin, hinawakan ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kaunting kapanatagan. Leo, yung mga bata, sabi ko, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Alam ko. Kinausap ko na si Tito Ramil, yung kapatid ni Myra. Gagawin natin ang lahat para maayos to. Pero ang burokrasya ay parang isang malaking pader. Kahit na naitama na ang pagkakakilanlan, ang DHI ay nananatiling may bisa habang iniimbestigahan ang buong pangyayari. Ang mga bata ay kailangang dalhin sa isang temporary shelter ng Sethi. Ang eksena ng paghihiwalay ng mga bata sa kanilang lola at tiyuhin sa lobby ng ospital ay masakit panoorin. Ang iyak ng mga bata, ang mga pakiusap ng matanda. Si Lyra, Leona, Luke, at Liam, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagkalito habang isinasakay sila sa isang van ng Sethi. Ang elevator bell na kumikislap na pula habang pasara ang pinto nito, tila nagsasabing wala ng atrasan. Ang ugong ng makina ng van habang papalayo ito ay parang isang sigaw ng kawalan ng katarungan. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Kahit hindi ko sila kilala ng personal, ang kanilang sinapit ay tumagos sa aking puso. Ito ang resulta ng isang gabi ng maling desisyon, ng galit, ng pride. At si Ash ang may kagagawa ng lahat. Habang papalabas na ng ospital ang van, napansin ko ang isa sa mga bata, si Lyra marahil, na maihawak na cellphone. Itinaas niya ito, itinutok sa labas. Sa screen ng telepono, nakita kong umilaw ang isang live streaming API. Ang counter ng viewers ay mabilis na tumaas mula 0, patungong 100 tapos 500 hanggang sa umabot ng 1 sa loob lang ng 3 segundo. Ang bata, sa kanyang inosenteng paraan, ay gumagawa ng sarili niyang paraan para humingi ng tulong, para ipaalam sa mundo ang kanilang sinasapit. Isang sigaw sa digital na panahon. Ang kirot sa aking katawan ay wala ng saysay kumpara sa kirot na nararamdaman ko para sa mga batang iyon. Kailangan naming gumawa ng paraan. Kailangang managot si Ash. At kailangan kong harapin ang sarili kong mga pagkakamali. Ang mga sumunod na araw ay isang unos ng emosyon at legal na laban para kay Elle at Leo. Ang live stream na sinimulan ni Lyra ay nag-viral, umani ng simpatsya at galit mula sa publiko. Ang hashtag na #bata hindi pag-aaring Estado at #JusticeForSantosFamily ay nag-trending, lumikha ng pressure sa SEBI at sa mga otoridad. Si Ash naman ay pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa, ngunit ang investigasyon ay patuloy. Ang kanyang pangalan ay nabahira na ng eskandalo, ang kanyang career ay nasa bingit ng pagbagsak. Si Elle, habang nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat, ay hindi mapakali. Ang imahe ng 4 na batang umiiyak habang isinasakay sa van ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pakiramdam ng pagkakasala, kahit hindi direkta, ay mabigat sa kanyang dibdib. Kung hindi siya umalis ng gabing iyon, kung hindi sila nag-away ni Leo, kung hindi siya nagpadala sa galit marahil ay hindi ito mangyayari. Si Leo ang naging sandigan niya. Sa kabila ng kanilang pinagdaanan, ang kanilang pagmamahalan ay tila mas tumibay.
Ang bawat pag-aalaga ni Leo, ang bawat salita ng suporta, ay nagpapagaan sa kanyang pasanin. Ngunit may isang bagay pa ring bumabagabag kay Leo, ang eksaktong nangyari noong gabing iyon. May mga piraso pa rin ng puzzle na hindi magkakatugma. Isang hapon, habang nagpapahinga si Elle sa kanyang silid sa ospital, iniabot ni Leo ang isang sobre. May pinabibigay si Inspector Delgado, sabi nito, ang boses ay seryoso. Nang buksan ni Elle ang sobre, isang sulat ang laman nito. Hindi pamilyar ang sulat kamay. Nagsimula siyang magbasa. Edith Ramirez, hindi mo ako kilala, pero kailangan mong malaman ang totoo. Ang aksidente hindi iyon simpleng aksidente. Napahinto si Elle. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Nakita ko ang lahat. Nakasunod ako sa sasakyan ni Ashton Chua ng gabing iyon. Lasing siya. At galit na galit. May kausap siya sa telepono, sumisigaw. Paulit-ulit niyang sinasabi ang pangalan mo. Elle, bakit mo ginawa sa akin to? Paulit-ulit niyang sinasabi. Pagkatapos, bigla niyang binaybay ang manibela, sinadyang ibangga ang sasakyan mo. Hindi iyon aksidente. Sinadya niya iyon. Ang sulat ay walang pirma. Isang anonymous na tip. Pero ang mga detalye tumutugma sa mga hinala ni Leo. Leo, bulong ni Elle, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang sulat. Si Ash sinadya niya. Ang pagdududa ni Leo ay nagkaroon ng kumpirmasyon. Ang galit na naramdaman niya noong una ay muling umalab, mas matindi pa. Ngunit kailangan nilang mag-ingat. Kailangan nila ng matibay na ebidensya. Sa tulong ng isang pribadong investigador na kinuha ni Leo, at sa patuloy na pressure mula sa publiko dahil sa live stream ng mga bata, unti-unting nabubuo ang kaso laban kay Ash. Lumabas ang mga testigo, mga taong nakakita kay Ash na lasing bago ang insidente, mga taong nakarinig sa pagbabanta nito kay Elle. Ang Isla de Clara, isang maliit na resort island na pag-aari ng pamilya ni Elle, ang naging pansamantalang kanlungan nila habang dinidinig ang kaso. Doon, sa ilalim ng mga puno ng niyog, sa harap ng asul na dagat, sinubukan nilang ayusin ang kanilang mga buhay. Doon din nila dinala ang 4 na bata, sina Lyra, Leona, Luke, at Liam, matapos silang pansamantalang ipagkaloob sa kustodya ni Elle at Leo habang hinihintay ang pinal na desisyon ng korte. Ang isla, na dati simbolo ng masasayang alaala ni Elle, ay naging isang lugar ng paghilom para sa kanilang lahat. Isang gabi, habang papalubog ang araw, naglalaro ang mga bata sa dalampasigan. Gumagawa sila ng mga sandcastle, 4 na maliliit na kastilyong korteng puso na napapalibutan ng maliliit na kabibe. Ang sikat ng araw na papalubog ay nagbibigay ng gintong kulay sa buhanginan, ngunit ang hangin ay nagsisimula ng lumamig. Ang mga gaslamp na nakasabit sa mga puno ay nagsisimula ng sindihan, ang kanilang kislap ay parang mga alitaptap. Si Elle ay nakaupo sa isang duyan, pinagmamasdan sila. Si Leo ay nasa tabi niya, tahimik. Ang split screen na live stream ng mga bata, na ngayon ay nagpapakita ng kanilang masasayang sandali sa isla, ay patuloy na umire. Ang mga komento ay bumubuhos, #TeamLuel, #Justice Prevails, #AshCancel. Ang bilang ng viewers ay mas mabilis pang kumikislap kaysa sa mga gaslam. Natatakot ako, Leo, mahinang sabi ni Elle. Paano kung hindi sapat ang lahat ng ito? Paano kung makalusot pa rin si Ash? Hinawakan ni Leo ang kamay ni Elle. Hindi natin siya hahayaang makalusot. Lalaban tayo. Sa gitna ng katahimikan, biglang may isang komento na lumitaw sa livestream, kakaiba sa lahat. Isang komento mula sa isang bagong account, walang profile picture, ngunit ang pangalan kilalang-kilala nila. Ashton Chua Official, enjoy your little vacation. Hindi pa tayo tapos. See you soon. Kasabay ng paglitaw ng komento, isang mahinang ugong ng motor ng bangka ang narinig nila mula sa di kalayuan, papalapit. Ang tunog ay mahina pa, ngunit sapat na para magdulot ng kaba sa kanilang mga dibdib. Ang papalubog na araw ay tuluyan ng lumubog, at ang dilim ay nagsimulang kumalat sa isla. Ang 4 na sandcastle na korteng puso, na kanina isimbolo ng pag-asa, ay ngayon ay tila nababalutan ng hamog ng pangamba, nagpapaalala sa kanilang kahinaan. Napatingin si Elle kay Leo, ang takot ay baka sa kanyang mga mata. Ang laban ay hindi pa tapos. At ang kalaban ay papalapit na. Ang ugong ng papalapit na bangka ay parang death knell sa katahimikan ng Isla de Clara.
Agad na kumilos si Leo. Pinapasok niya si Elle at ang 4 na bata sa loob ng beach house, habang siya naman ay nagmamadaling tumawag sa mga otoridad gamit ang satellite phone, ang tanging paraan ng komunikasyon sa liblib na islang iyon. Ang takot ay hindi mayaalis sa mukha ni Elle, ngunit pilit niyang pinapakita ang katatagan para sa mga bata, na ngayon ay nakayakap sa kanya, nanginginig sa takot. Hindi nagtagal, dumating ang bangka. Si Ash, kasama ang ilang tauhan, ang bumaba. Ang kanyang mukha ay desperado, ang mga matay puno ng galit at pagkasuklam. Ash C. Handheld shaky camera effect, 2 sentences of remorse. Hindi dapat humantong sa ganito. Ang gusto ko lang naman ay si Elle. Pero ngayon, lahat nawala. Lahat sinira ko. Ang mga salitang iyon ay naglalaro sa isip ni Ash, ngunit ang pride at galit ang nangingibabaw sa kanyang mga kilos. Elle! Lumabas ka dyan, sigaw ni Ash, ang boses ay basag, desperado. Mag-usap tayo. Mula sa bintana, kitang-kita ni Leo ang pagwawala ni Ash. Ang mga tauhan nito ay nagsisimula ng pilitin ang pinto. Alam ni Leo na kailangan niyang gumawa ng paraan para maantala sila hanggang sa dumating ang tulong. Lumabas si Leo, itinaas ang 2 kamay, senyales na wala siyang masamang intensyon. Ash, tama na to, sumuko ka na lang. Ang kamera ni Leo, na kanina pa rin nakasteady sa isang tripod para sa live stream, ay nakatutok pa rin, sumasagap sa bawat pangyayari. Hindi ako susuko, Leo, sigaw ni Ash. Hindi hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Ang komprontasyon ay naging marahas. Nagkaroon ng suntukan. Si Leo, kahit dehado sa bilang, ay lumaban ng buong tapang para protektahan si Elle at ang mga bata. Ang bawat suntok, ang bawat pagbagsak, ay nasasaksihan ng libu-libong viewers ng live stream. Ang mga komento ay bumuhos, mga pakiusap na tulungan sila, mga panawagan sa mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga otoridad, sakay ng mas malalaking bangka. Mabilis na naaresto si Ash at ang kanyang mga tauhan. Ang pagtatangka niyang takasan ang batas ay nabigo. Nang matapos ang lahat, ang isla ay muling natahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay may kasamang ginhawa. Yakap-yakap ni Elle ang mga bata, habang si Leo naman, kahit may mga pasa at sugat, ay nakangiti. Ang sumunod na mga linggo ay napuno ng pagdinig sa korte. Ang ebidensya laban kay Ash ay matibay, ang testimonya ng mga saksi, ang anonymous na sulat, ang dashcam footage, at ang mismong livestream ng mga pangyayari sa Isla de Clara. Sa huli, nahatulan si Ash sa mga kasong attempted murder, reckless imprudence resulting in multiple physical injuries and damage to property, at child endangerment. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay nakamit din. Ang pamilya Santos, sa pangunguna ni Tito Ramil at ng kanilang lola, ay unti-unting bumabangon mula sa trahedya. Si Myra ay nasa mahabang proseso ng recovery, ngunit ang bawat araw ay isang hakbang palapit sa paggaling. Ang 4 na bata, sa tulong ni Elle at Leo, ay dahan-dahang nakakalimutan ang masamang karanasan. Ang kanilang mga ngiti at halakhak ay muling nagbigay kulay sa kanilang buhay. Isang hapon, ilang buwan matapos ang lahat, isang maliit na selebrasyon ang idinaos sa plaza ng kanilang bayan. Isang fiesta ng pasasalamat. Ang barangay band ay tumutugtog ng "Hibayan Ko", ang himig ay puno ng pag-asa at pagkakaisa. Ang mga bata, kasama ang iba pang kabataan sa komunidad, ay nagpapalipad ng mga saranggola na gawa sa makukulay na papel. Sa kalangitan, ang mga saranggola ay parang mga pakpak ng kalayaan. Si Elle, na ngayon ay mas matatag at mas may tiwala sa sarili, ay nakatayo sa tabi ni Leo, hawak ang kamay nito. Nakatingin sila sa mga bata, sa kanilang masasayang mukha. Lumapit si Tito Ramil sa kanila. Elle, Leo, wala kaming ibang masabi kundi salamat. Utang namin sa inyo ang buhay ni Myra at ang kaligtasan ng mga bata. Walang anuman po, Tito Ramil, sabi ni Elle, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pamilya na po tayo. Sa isang sulok ng plaza, nakita nila si Ash, nakaposas, binabantayan ng mga pulis. Ihahatid na ito sa bilangguan. Bago ito tuluyang umalis, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Ash, wala na ang dating kayabangan, napalitan ito ng isang malalim na pagsisisi. Isang tahimik na tangulang ang naisukli ni Leo. Maya-maya, lumapit ang 4 na bata kina Elle at Leo. May dala silang isang maliit na kahon. Nang buksan ito ni Elle, laman nito ang silver bracelet na may anahaw charms,
ang pulseras na naging sentro ng lahat. Para po sa inyo, Ate El, Kuya Leo, sabi ni Lyra, ang pinakamatanda sa magkakapatid. Sabi po ni Lola, ito raw po ang nagligtas sa amin. Ngumiti si El. Kinuha niya ang pulseras. Salamat. Pero sa halip na isuot ito, tinawag niya ang 4 na bata. Isa-isa, itinali niya ang maliliit na anahaw charm sa mga pulsuhan ng mga bata, gamit ang bagong silk cords. 4 na maliliit na anahaw, simbolo ng kanilang lakas at ng bagong simula. Ang orihinal na silver chain ng pulseras ay ibinalik niya kay Leo. Ang paghingi ng tawad ay hindi sapat, pero dito tayo magsisimula, bulong ni Leo kay Elle. Hinawakan ang kamay nito kung saan dapat naroon ang pulseras. Isang pangunawa ang namagitan sa kanila, isang pagpapatawad sa mga nakaraang pagkakamali, at isang pangako ng hinaharap. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang mga ilaw sa plaza ay nagsindi. Nagsimula ang isang munting palaro ng mga cricket, ang tunog nito ay humahalo sa tawanan ng mga tao. Sa kalangitan, sumabog ang makukulay na fireworks, ang liwanag nito ay sumasalamin sa mga mata ng 4 na bata, na ngayon ay puno ng pag-asa at pangarap. Ang kamera, na tila isang drone, ay dahan-dahang umaangat, ipinapakita ang buong plaza, ang mga taong nagsasaya, ang mga saranggolang lumilipad. Ang imahe ng fireworks na sumasalamin sa mga mata ng quadruplets ay ang huling natira, bago ito dahan-dahang nag-fade to black. Ang hustisya ay nakamit, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Ang mga pakpak ng hustisya ay ang mga pakpak ng pagmamahal na nagbigay liwanag sa kanilang lahat. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito, ang paglalakbay ni Leo at Elle, kasama ang 4 na bibong kambal na sina Lyra, Leona, Luke at Liam. Ang inyong bawat komento, reaksyon, at maging ang tahimik na pag-aabang ay nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabuo ko ang salaysay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat tagpo, para na ring sumasabay ang aking damdamin sa roller coaster ng buhay ng mga karakter. Naramdaman ko ang kanilang kilig sa mga simpleng sandali, ang pait ng mga tampuhan at pagdududa, ang bigat ng mga pagsubok, at ang di matatawarang pag-asang kumakapit sila sa gitna ng unos. May mga gabing napapangiti ako habang nagtatype, at may mga pagkakataon ding tila may kung anong kumikirot sa aking dibdib para sa kanilang mga pinagdadaanan. Ang paghabi sa kanilang kwento ay naging isang personal na paglalakbay din para sa akin, isang paglalakbay ng pag-unawa sa iba't ibang kulay ng pag-ibig at ng buhay. Sa kwentong ito, ninais kong maipakita na ang pag-ibig ay hindi laging isang payapang dagat, minsan, ito'y maalon, puno ng hamon, ngunit sa huli, ang tibay at katapatan ang siyang magiging gabay patungo sa liwanag. Nais ko ring iparating ang mensahe na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa pagkakamali, na ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ay isang mahalagang susi sa paghilom. At higit sa lahat, na ang pamilya, sa duguman o sa puso, ay isang hindi matitinag na sandigan. Ang hustisya ay maaaring hindi laging mabilis, ngunit ito'y darating sa tamang panahon, lalo na kung ito'y isinusulong ng katotohanan at pagmamahal. Kung sa anumang paraan ay naantig ng kwentong ito ang inyong puso, o kung may mga aral kayong napulot mula sa karanasan ni Leo at Elle, lubos ko itong ikagagala. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o sinumang sa tingin ninyo ay maaaring makaugnay sa kanilang istorya. At syempre, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng inyong mga saloobin, komento, o kahit simpleng reaksyon. Ang inyong mga tinig ay mahalaga at nagsisilbing tulay upang mas mapaganda pa natin ang mga susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa mga susunod pang pahina at kabanata ng buhay. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.